So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, lumalabas lang talaga na chismis lang talaga itong pinagkakalat ni Toby Chanko noong nakaraang November na pinagalitan daw ni Presidente Bongbong Marcos itong si Martin Romualdez dahil daw po sa flood control. No? So ito po pinabulaanan kanina ni Yusek Ler Castro ng Malacanang. So alam nyo, wala sanang problema kung chismoso si Toby Chanko Ang problema nga kasi, itong binanggit niya nga na to, nagamit po ng mga nag-file ng impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Nagamit yan. Yung chismis ni Toby Chanko. Oh. So ngayon, paano to? Kapag nag-proceed itong kaso na to, ano mangyayari dito? Pag pinatawag si Toby Chanko, titistigo ba siya laban sa Presidente? Ay, tingnan nyo to para makuha nyo yung point ko, no? So, ito yung kanina sa Billionaire News Channel, sabi dito, Palace denies a November 2024 conversation when the Botas representative Gago Toby Chanko claims President Bongbong Marcos castigated Leyte First District Martin Romualdez and Saldico for taking public fund. Ever happened, sabi nga po ni Palace Press Officer Ler Castro. Sabi dito, said no confirmation of the said conversation was relayed to her. Okay, so wala talagang walang nakakaalam nun. Si Toby Chanko lang po mag-isa. Di ba? So Chanko's statement is used, ito yung malupit di ba? Chanko's statement is used by the complainants of the third impeachment complaint against the president as stated by Attorney Topacio. So sabi niya ito sa isang interview. So, sila Topacio pala. So, yung statement nga na yan ni Toby Chanko is nagamit nung nila Toby Chanko doon sa kanilang impeachment complaint. Okay. So, ngayon, ano ba yung sinabi ni Toby Chanko? Ito yun Pakita ko sa inyo. May video ako niyan dito Ito. Ang bungad talaga kaagad ng presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilabang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Yan yung bunga ng Toby Chanko, no? Bangingi din siguro to, no? Bangag siguro siya nito nung in-interview to. Siya gano'n magsalita, Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez, no? At sinabi na kayo ni Saldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo, at wala akong nagagawang flagship projects. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Tama, napakasinungaling talaga nito, no? Sa tingin nyo ba, ito tinan ninyo kasi yung narrative nito ni Toby Chanko, no, may mga flagship project daw po na tinanggal nung GAA. No, so sabi nga daw po ni Toby Chanko na ang gagawin daw po ni Martin Romualdez tatanggalin daw po ito sa BICAM. No, ililipat daw po ito ulit yung pondo na to para sa mga flagship project ni presidente sa BICAM. Ang tanong nito, bobo ka talaga Toby Chanko, no? Sa tingin mo ba mangangako ba si Martin Romualdez na aayusin niya sa BICAM kung siya mismo hindi kasali? 'Di ba? Doon pa lang, ang labo na ng logic ni Toby Chanko Pati babaguhin daw ni Martin Romualdez yung budget. Pagdating daw ng BICAM, hindi nga siya kasali. Ano ka? Boblox talaga. So ngayon mga kababayan, no? Ito yung gusto ko sabihin okay. So sige, sabihin na natin, for worst case scenario, mukhang hindi naman mangyayari yan pero worst case scenario mga kababayan. Kunwari, may magic na nangyari na itong impeachment complaint nga nila Topacio umabot ng ano pala to, pwede pala sa ano pa pala muna to sa Committee of Justice sa Congress. Di ba? So paano kapag tinanong yan ni Luistro? Yung part na yan. No? Na sinabi ni Luistro, pinatawag si Toby Chanko. Toby Chanko, totoo ba 'tong sinasabi mo? Tungkol dito sa pagbulyaw nga po ni PBBM kay Martin Romualdez. Hindi siya pwedeng mag-ano doon kasi under oath 'yun, di ba? So kapag sinabi ni Toby Chanko na ay totoo 'yan,
Yan, totoo talaga yung ano na yan, yung nangyari na yan. Makakasama sa presidente po yan kasi ibig sabihin nun, alam ni presidente na nagnanakaw si Martin. O, di ba? Ano lang ha, yung kunwari worst case scenario lang, no? Gets nyo ba yung point ko dito? Di ba kapag nagdistigo si Toby Chanko na related dyan sa sinabi niya, makakasama sa presidente yan. So ano ba talaga si Toby Chanko? Kakapi ba yung kalaban? Trojan horse yung buha ka ng inang yan. So ngayon mga kababayan nito, no? Ito yung sinabi kanina ni Jose Claire Castro. Na tungkol nga po dyan sa statement na yan o chismis ni Toby Chanko na yan. Tingnan nyo to. Good morning po. Can we get Malacanang's reaction to the third impeachment complaint against PBBM being based on Kong Toby Chanco's statement that PBBM castigated Kong Martin and Zaldico back in November 2024 for taking public fund, thereby serving as proof that the president knew what was happening. Ang exact words po ni Kong Toby ay, Martin, kayo ni Zaldi, ilang bahay pa ba gusto nyo sa Forbes Park? Gaano karaming helicopter at eroplano ang kailangan nyo? At gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin? Your comment po. Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Tiangco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. Ma'am, you're categorically denying that this conversation ever happened po. Wala po kasi binabanggit sa atin ng Pangulo patungkol po dyan. Thank you. So, chismis. Kasi alam niyo, no, pag ikaw lang nakakaalam nun, tapos pinagkalat mo, wala kang testigo, chismis po yun. O, tangan to si Toby Chanko, gago talaga to eh, no? Kasi, actually, sino ba natutuwa kay Toby Chanko? Sige. Sabihin ko sa inyo, okay. Sabihin ko nga sa inyo, sinasabi ni Toby Chanko na siya daw kakampi ng presidente. Pero sino ba natutuwa sa kanya? Sinong mga tao ba natutuwa kay Toby Chanko? Tayo bang mga supporter ni presidente? Natutuwa ba tayo kay Toby Chanko? Hindi, di ba? Ang natutuwa po kay Toby Chanko, mga DDS. So, paano masasabi ni Toby Chanko na siya kakampi ng presidente, pero yung mga sinasabi niya, nagpapalakpakan mga DDS? Di ba? Bugok talaga to no? So ngayon, ito yung gusto kong sabihin So, anong gagawin ni Toby Chanko nga dito kapag siya pinatawag sa Committee of Justice pag umakyat yung impeachment ni PBBM? Kasi pag ito'y totoo, di ba? Kung totoo nga ito, no? Mukhang chismis naman talaga ito, no? Pero sabihin na nga natin, ganun mangyari. No? Pinatawag sa Toby Chanko. So, ibig sabihin nun, alam pala ni PBBM na nagnanakaw si Martin. Ayun ang point doon. Oh. So, nakasama sa presidente yon. Diba? And by the way, no, hindi ko nga alam kung ba't galit na galit sila kay Martin Romualdez Pilit na pilit po yung mga ebidensya laban kay Martin, pero siya po yung tinuturo niya. No, maraming tao pa nagtuturo kay Martin Okay. So, ito sa sobrang kakapalan nga po ng mukha ni Toby Chanko, nagsalita pa siya ng ganito. Saan ba yan? Ito yun, no? At bang sabi niya dito, lalakayan natin. So, sabi niya dito, okay? Chanco threatens political breakup with PBBM if he protects Romualdez amid dearth of proof in flood control mess. Di ba? Sabi ni Toby Chanco, siya daw po ay aalis bilang kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos kung poprotektahan niya si Romualdez sa kabila nga daw po ng mga ebidensya laban kay Martin. So, anong ebidensya ba? Ang tagal-tagal ko na po naghahanap ng ebidensya. Ang tagal-tagal ko na namin naghintay ng ebidensya. Pero walang pinapakitang malinaw na ebidensya. Sino? Si Gutesa. O, nag-iisa si Gutesa. Yumaman si Saldico dahil nung panahon ni Martin. Puta, napakababaw naman nun. Bugok to si Toby Chanko talaga, no? Actually, sobrang kapal nga niya ni Toby Chanko, no? Feeling niya kasi, siya, superstar po siya. Kasi tingnan ninyo in the first place, palpak po yung ginawa niya sa alyansa noong nakaraang eleksyon. Actually, hindi talaga ako makamove on dun kasi ang lino na sinabi niya dun hindi kami mangangampanya sa Mindanao kasi mahina kami dun. Hindi tanga.
Alam mo palang mahina yung alyansa doon, ba't hindi ka pumunta? At kilala ninyo yung yung dating Yusek. No, na nag-wiretap kay PBBM, yung babae. 'Di ba? Na content natin 'yan, 'di ba? Yung nag-wiretap po kay PBBM na dating Yusek ng PCO. Inampun po ni Toby Chanco 'yun. Oh, tinanggal po yung bilang Yusek pero nilipat po siya doon sa alyansa para magkaroon ng trabaho. Inampun, tingnan nyo yung isang Yusek na nagkatiwalaan ni PBBM na nag-wiretap sa kanya, inampun po ni Toby Chanco. Kilala nyo kung sino yun? Best friend ko yun eh. So, yung ba, no? So, kayo mga kabayan, no? Nung masasabi nyo nga po dito sa, sa ginawang katarantaduan na naman po ni Toby Chanco, no? Na, ano bang feeling niya? Nakakatulong ba siya? O talagang tanga talaga siya? Di ba? Yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. At di naman nakalabisan, pa-share na rin pa ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.